Magandang araw mga ka-agri! Welcome back to my channel and welcome back to another video. For today's video, nandito tayo muli sa ating palayan para tingnan ang status ng ating palay. Actually, halos araw-araw akong bumibisita sa ating palayan at dito, hindi talaga natin alam ang nangyayari kahit sa nakalipas na isang gabi lang. Dito kasi, nakakakita tayo ng paninilaw sa dahon ng ating palay. Usually, kapag nakakakita tayo ng ganito, ang unang pumapasok agad sa ating isip ay baka may fungus ang ating palay. Pero dapat ganun ba agad ang ating findings? Hindi dapat ganun agad. Kailangan nating ma-diagnose ng tama ang ating palay. Marami pa tayong dapat na i-consider bago tayo humantong sa ating final na diagnosis. Walang pinag-iba yan sa mga doctor of medicine. Bago sila magbibigay ng diagnosis nila, marami pa silang test na ginagawa. In the same way, bago tayo mag-jump into conclusion, i-consider muna natin ang iba't ibang factors na nakakaapekto sa paglago ng ating tanim. So sa kasong ito, maaaring dahil sa kawalan ng tubig kaya may paninilaw. Pwede rin namang baka kulang lang sa abono dahil ika-30 days na ng palay natin mula pagkasabog at hindi pa tayo nakapag-apply ng pangalawang abono. Maraming factors ang dapat nating isaalang-alang, pero kung sa kabila ng lahat na nagawa mo na ito at may paninilaw pa rin, dito na tayo makapag-isip na baka fungus nga ito o di kaya tungro virus na dulot ng green leaf hoppers. Pero dito nga ang hatol ko ay kulang lang ito sa abono at dagdag pa ang kawalan ng tubig dahil pinatuyuan po natin ito ng ilang araw. At hindi na nga tayo nagpatumpik-tumpik pa, agad tayo nag-apply ng abono para mabigyan ng tamang nutrisyon ang ating palay. Dito nga mga ka-agri sa ating second application, ay nag-abono tayo ng 8 bag na Kamya Triple 15. Napakagandang gamitin ng Kamya dahil madaling matunaw at mas madaling magamit ng ating tanim at mas matagal ang epekto. Ito na nga guys, nagpa-abono na tayo ngayon ulit ng Triple 15. Yan ang laman niya. Yan. Isang bagay na dapat nating tandaan mga ka-agri, kapag tayo ay mag-aabono, dapat ang lupa ay mamasa-masa lang. Nakakatulong ito sa pagpasok ng mga sustansya sa mga ugat ng palay. Napapabilis din ito ang pag-absorb ng sustansya at naiiwasan ang tinatawag na leaching. Ang leaching ay ang proseso ng pag-agos ng tubig sa lupa na nagdadala ng mga sustansya at mineral mula sa itaas na bahagi ng lupa patungo sa mas malalim na bahagi na maaaring makawala sa mga ugat ng halaman. Ito ay isang natural na proseso na maaaring mabawasan ang pagiging produktibo ng lupa. O siya, hanggang dito na lang muna ang ating video mga ka-agri. Sana'y may natutuhan kayo sa videong ito. Thank you for watching!